Mga kasama, makakapanayan po natin ang suspect sa nangyaring hacking incident dito sa bahagi ng Barangay Ladya sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Isa pong babae, mga kasama, no, na kung saan nakakalungkot yung insidente dahil ang biktima, kanya rin pong kinakasama. Sa makatwido, mga kasama, ito pong suspect nito, ito po yung asawa ng nasabing biktima. Kinilalawan natin na si alias Ana. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Ana, nasa DXMY ka. Maaari bang pakikwento kung ano yung nangyari at humantong dito sa sinasabing pagtataga? Ano ba yung punot dulo ng pangyayari? Magandang gabi po sa lahat. Nung May 5, nagugulat na lang po ako, bigla ako kinausap nung kinakasama ko. Sabi niya sa akin, halika nga, may sasabihin ako sa'yo, may pag-usapan tayo. Tapos yun po, pumunta po ako sa kanya, nilapitan ko siya, sabi ko, ano yun? Sabi niya, parang hindi ako kontento sa'yo sa binibigay mo, ba? Pagtatalik ganyan, parang hindi ako nabubusog. Tapos sabi ko, bakit? Binibigay ko naman, sabi ko, yung gusto mo. And sabi niya sa akin, gusto ko mag-asawa ulit. Sabi ko, ang buong akala ko, siya yung magdodore sa asawa niya. Sabi ko, sige, payag ako magduwaya. Basta sabi ko, sa'yo yung pera. Sabi niya, hindi. Kailangan maibigay mo yung 50K na pangdore ko sa gusto kong asawahin. Tapos sabi ko, if ever na hindi ko maibigay yung 50K, sabi niya, sa one week na yun, papatayin kita pag hindi mo nabigay yung 50K. Kasi nga sabi niya, hindi mo ako mapapaligaya, ganun. Bali, ano yung naging reaksyon mo na sinabi niya na after 1 week na hindi mo mabibigay yung 50K na gagamitin yung pangdori para sa kanyang pangangasawa ulit? Ano yung naging reaksyon mo? Yun nga po, nagulat. Pero ang buong akala ko, parang biro niya lang yun. Kaso, nung kinagabihan, nung May 6, gabi na yun. Tapos tinanong niya ako ulit, sabi niya, naalala mo pa ba yung kwento ko sa'yo nung isang araw? Sabi ko, ano yun? Sabi niya, yung gusto kong mag-asawa ulit. Sabi ko, payag man ako magduwaya. Basta sabi ko, kung gusto mo, ako magdore sa'yo, payagan mo ako mag-abroad. Kahit ilang babae, sabi ko, pwede ka mag-asawa. Pero sabi ko, hindi ako makikipag-iwalay. Magkuhan ako talaga, magduwaya ako. Sabi niya, hindi. Sabi niya, kung hindi mo maibigay sa akin ng isang linggo na yun, papatayin kita. Sabi ko, ang buong akala ko, kuhan lang yun. Kumbaga, biro mo lang yun sa akin. Sabi niya, hindi. Mag-isip-isip ka na. Then yung May 7, tapos inulit na naman yun. Tinanong niya naman ako, sabi niya, papalapit yung 1 week. Sabi ko, akala ko naman, sabi ko, hindi totoo yung sinasabi mo, papatayin mo ako. Sabi ko ganyan. Then, kaninang gabi, nung May 8, tinanong niya ako, sabi niya... Kagabi. Kagabi po. Tapos sabi niya sa akin, anong ulamin natin? Ganyan. Parang okay pa siya, sabi ko, kahit ano, magbili ka na doon. Pagdating niya sa bahay, nabili niya ng ulam, pumunta pa siya ng Simway. Sabi ko, saan ka magpunta? Sabi niya, mag-Simway ako. Pinadala ko yung butane. Sabi ko, dalhin mo tong butane na to kasi sabi ko, wala na tayong gas. Tapos, umuwi siya ng mga bandang 8. 8 po yung pag-uwi niya. Nung pag-uwi niya ng po mismo na yon, siguro nag-CR ako, mga 8:30. Nag-CR po ako. Kasama ko yung dalawa kong anak. May anak kayo? Apo. Hindi. Yung anak ko lang po, sir. Anak ko yun sa Asawa ko. dating asawa mo? Apo. Okay, sige. Stepfather lang yun po yung kinakasama ko. Okay, sige. Tapos nung nag-CR na kami tatlo ng mga anak ko, pagpasok namin ulit sa bahay, kumbaga nag-start na kami matulog. Tapos yung kinausap niya na naman ako, sabi niya papalapit. Ibig sabihin, yun pa rin yung parang yun pa rin yung hinahanap niya sa'yo, yung sabi ko, wag na natin yung pag-usapan kasi at least sabi ko, binibigay ko naman yung gusto mo. Kahit sabi ko, sinasabi mo nga hindi ka makontento sa akin. Ibig sabihin, pati yung sa ginagawa ng mag-asawa, ibinibigay mo sa kanya. Opo. Pati yung mga lahat ng mga responsibilidad. Binibigay mo. Opo. Okay, and then? Tapos yun nga po, nung 9:30 na po. Kagabi yan? Kagabi? Opo. Okay. Kagabi. 9:30. Nag-CR po kami ulit ng anak ko. Pero yung anak ko na babae, naiwan dun sa kwarto. Yung ba yung bunso? Yung panganay ko po. Panganay siya. Oo. Ilang taon yun siya? Mga 5.
5 years old? Mm-mm. Okay, sige. Tapos yun na nga po. Naiwan sila dalawa dun. Mm-mm. Then, mga siguro 2 minutes na doon ako sa CR. Mm. Pagkabalik ko ng kwarto namin, bigla siyang gumalaw. Yung kinakasama ko. Parang nandun siya sa tabi ng anak ko. Tapos nung maramdaman niya na inhatak ko na yung pinto, papasok ako, bigla siya tumagilid. Tapos yun, nag-start na. Pero naginala na ako, sir. Naginala na ako sa parang may nangyari. Tapos yun, humiga na ako. Parang sabi ko, wala lang ito. Ganun. Tapos no, niyakap ko siya, syempre. Sinong niyakap mo? Yung asawa ko po. Asawa mo, okay. Niyakap ko na siya. Then, may nangyari. After may nangyari, nagalaw niya na pala yung anak ko. Paano mo nalaman na nagalaw niya yung anak mo? Kasi nung sinabi niya, pagkatapos namin mismo, Habang ginagawa ninyo yung yung ginagawa ng mag-asawa, Oo. ay kinukwento sa iyo yung anak mo? hindi, Ganun ba? nakita niya kami, no, yung anak ko, bigla siya nagising. Yung anak mo? Opo, sumigaw. Yung bunso, yung Hindi, yung panganay po. Okay. Bigla siya sumigaw, sabi niya, busit ka mama, ganun. Parang sa Muslim, busit ka mama, namba banggulan ka ng kiumi, na pinggulay namba kaginan tulaki sa lima. Parang hindi ko na lang yung... Hindi mo na siya pinansin? Opo, hindi ko na pinansin. Tumigil na po kami. Then humiga na po ako. Then sabi nung anak ko, Umi, masakit yung ari ko. Yun, masakit yung ari ko. Sabi ko, halika dito, hugasan natin kaya baka makatilang, sabi ko. Sabi niya, punta Umi. Ganun, sabi niya, tara Umi. Pagka sa labas, hinugasan ko yung ari ng anak ko. May nakuha ko doon na similya ng lalaki, pero konti lang. Sabi ko, ano to? Sabi ko sa anak, ano to? 3 beses ko siya tinanong, sir. Natatakot talaga yung bata. Hindi siya makapagsalita? Hindi po. Umiyak. Sabi ko, anak, sabihin mo kung ano to, kung ano yung nangyari. Andito lang ako kahit anong mangyari. Tapos yun, sabi niya, Umi, si Bapa, kasi si Bapa Bapang tawag niya. Si Bapa, sabi ko, ano nangyari? Tingin, Umi, ginawa ka niya yung ari niya, tapos nung pagkatapos, pinasok niya sa pan ko, Umi, ang ari ko. Okay. Tapos, sabi ko sa kamay ko na to, saan dito banda? Tingin, ito Umi. Yun, sabi ko, okay. Tara, punta na tayo sa kwarto. Kwarto, okay. Opo, doon na po. And Then, then, ano yung mga sumunod na pangyayari? ang mga sumunod na pangyari, tinawagan ko po yung kaibigan ko. Yung kasama ko po. Kaibigan ko po yun, sabi ko. Taga doon din sa barangay niyo? Taga Banatin po. Malayo sa barangay niyo? Opo, sabi ko, may malaki akong problema. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung anak ko, hinalo ng stepfather niya, pero sa kamay lang. Ano yung naging reaksyon ng kaibigan niyo? Sabi niya, paano nangyari yun? Sabi niya, di ba sabi niya, magkatabi kayo ng asawa? Sabi ko, oo. Pero nag-CR lang ako ba saglit, may nangyari na sa anak, may ginawa na siya sa anak ko. Kumbaga sa sandaling yung nag-CR ka lang, Oo. mabilis yung pangyayari? Mabilis yung pangyayari, sir. Okay. Then, yun po. Sabi nung kaibigan ko, na anong maganda? Sabi ko, wala na akong maisip na paraan. Dalan mo ko dito ng bulo. Yun po sila po sa Ikaw yung nag-request dun sa kaibigan ko na padalan ka niya ng bulo. Opo. Siya din po mismo nagdala. Saan naman kayo nagkita? Sa bahay lang mismo. Sa bahay na mismo ninyo, sa Barangay Ladya. Opo, sa bahay ko. So, ibig sabihin, pinuntahan ka ng kaibigan mo. Opo. And then, yung pagsabi mo na dalan ka ng bulo, ano yung ginawa ng kaibigan mo? Binigyan niya po sa kanya yung bulo. Okay. And then, yun po, pinapasok ko yung lalaki, pero hindi naman sa loob ng kwarto, sa kwan lang, sa may kusina namin. Parang sala nila. Sa sala. Oo. Tapos yun, sabi ko, dyan ka lang. Sabi ko. Pero, Hindi ko na kaya. yung kinausap mo, yung kinakasama mo na, dyan lang muna siya, Hindi ano ko ba yun, kinakasama. standby sa sala, Opo. ano yun siya, may nakalata ba siya na meron kang gagawin? Opo, alam niyo po may gagawin ako, sir. Okay, ano yung sumunod? Tapos yun, nung sinabihan ko siya na, dyan ka lang, sabi ko, dyan ka lang. Tapos yun, sabi niya, sige. Yun na. Nung tagayin ko na yung asawa ko, kitang-kita ng dalawang mata ng kaibigan ko din po. Oo. Ano yun? Tinaga ko siya ng isang beses, pangalawa siya na. Tapos yun, tumakbo na siya, hindi ko na namalayan saan. Tinaga mo siya ng isang beses? Opo. Sa Tapos pagtaga mo ng isang beses, tinamaan siya, wala? tinamaan po. Saan siya tinamaan? Sa liig po. Sa liig? Dito, banda. Sa likod? Sa batok? Dito banda ba? Dito Okay. po. And then, yung sumunod na pagtaga mo sa kanya, Bitawan ko po yung itak, ano ba? yung bolo, Yung bolo. Tapos kinuha nung kaibigan ko. Opo. Tapos yun. Ikon niya naman po siya.
Tapos nung pagkapalo nung kaibigan ko, nabitawan na ulit. Kinuha ko naman, tapos yun, nagtayo na yung Kinakasama mo? Yung kinakasama ko, nagsabi na siya ng aray. Mm. Ngayon, hinawakan ko talaga mabuti yung bulo. Sabi ko, pag makuha niya to, yari kami ng mga anak ko. Okay. Kasi, intensyon na talaga niya, patayin ako. Sa pagkatama mo sa likod niya, sa batok niya, sa leeg banda, may hininga pa siya. Meron pa po Makakaya kayo. pa siya magsalita. Meron ka, tumakbo pa siya papunta sa kapatid niya. Okay. Opo. Tapos yun, nung nahawakan ko na yung bulo, lumabas ako. Pero yung paglabas ko, nahawak-hawak niya pa rin yung kuan, yung bulo. Nagkahatakan kami. Okay. Mm. Kaya maingay yung yero kasi nagkahatakan kami. Mm. Na akala nung kapatid nung namatay, pinagtataga ko pa, hindi, sir. Mm. Ibig sabihin, Binahatak. ano kayo? Nagahawagawan lang kami ng Nagawa na kayo ng bolo. Opo, bolo. Kasi yun yung iningatan mo, baka kayo yung bultahan Opo, kayo kasi, balikan. kasi po, sir, alam ko na papatay niya ako. Mm. Kasi yun nga, di ko mabigay yung 50K na pangdori niya sa ibang babae. Mm. Tapos yun, nung paghatag ko ng kwan, nabitawan niya. Tapos ginatulak-tulak niya sa akin yung pinto. Mm. Then natumba ako at saka yung bulo, nahawak-hawak ko pa rin. Pagkatumba ko, binuksan niya yung pinto, tumakbo dun sa kapatid niya, sir. Mm. Tapos yun, nung nakita ko na tumakbo yung kinakasama ko sa Kapatid kapatid niya, hindi ko siya hinabol.